A blessed first Sunday of the year po. Ang ating morning devotion dito po sa Taoyuan, Taiwan. Ako po si Sis Marlene na nakaranas ng kabutihan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay lagi mabuti. Awitin po natin ng kay buti-buti mo, Panginoon. Kayo ang Panginoon na nagpapagaling. Salamat, Panginoon, sa umagang ito at kami muling makakapag-aral ng inyong mga salita. Panginoon, tulungan niyo po kami. Kami po may mababang loob na lumalapit sa inyo. Salamat, Panginoon. Banal na Espiritu, kayo po ang tumulong sa amin. Bigyan niyo po kami ng wisdom at kalakasan na magmumula sa inyo. Nang sa gayon magawa namin ang inyong kalooban, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagpapatawad at pag-ibig niyo sa amin. Hinihiling po namin, Panginoon, ang presensya niyo sa umagang ito ay lumukog sa amin at sa inyong anak na maghahayag ng inyong salita sa umagang ito. Patuloy niyo po siyang biyayaan. Naway ang mensahe aming marinig ay aming may sagawa at may sabuhay. Salamat, Panginoon. Sa inyo lang namin po itinataas ang papuri at pagsamba sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tinatawagan ko na po si Bro Leon ang maghahayag ng salita ng Diyos.
Pagpalang umaga po sa ating lahat at purihin po ang dakilang Diyos na buhay na may lalang ng langit at lupa at nagbigay po sa atin ng buhay. At panibagong pagkakataon, lalo't higit sa taon po na ito na 2025. Purihin ang Diyos sa kanyang kataas-taasang trono sa langit, maging dito sa lupa. Ako po ay bumabati sa inyo ng mapagpalang umaga at ang ating pong morning devotion ay dito po nagmumula sa lugarin po ng Door of Faith Church, Taoyuan, Taiwan. At bago po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon, tayo po nga po ay sandaling manalangin. Hallelujah. Aming Diyos na mabuti at banal, kayo po ay aming patuloy na dinadakila. Sinasamba, Panginoon, at kinikilala sa umagang ito. Kayo ang Diyos na hindi nagbabago, Panginoon, noon, ngayon, at magpakailanman, O God. Hallelujah. Sa inyo po ang aming pagpupuri at pagsamba, Panginoon, sa umagang ito. Ang aming puso, ang aming isipan, ay turuan nyo nga po, Panginoon, na kayo ay patuloy na maitaas. Ganun, Panginoon, patuloy kaming humihingi ng kadilisayan, Panginoon, ng aming puso at ng aming isipan. Sapagkat minsang sinabi ng inyong mga salita, mapalad ang mga taong may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Panginoon. Hallelujah. Amang Diyos, tulungan niyo kami, Panginoon, na makita kung ano po yung inawit namin kanina, na talagang kaibuti niyo sa aming buhay. At makita rin namin ang aming sarili, na talagang wala kami magagawa, Panginoon, kung kami ay malayo sa inyo. Kaya sa umagang ito, Panginoon, muli kaming humihiling ng pagsama at pangunguna ng inyong banal na Espiritu. Dahil sa aming buhay, alam po namin at aming nakikita na wala nang pinakamabuting dapat na mangyari sa amin, kundi makita namin ang inyong kabutihan na nagpapatuloy na kumikilos at gumagawa sa aming buhay, upang kami naman, Panginoon, ay makapagpatuloy. Hallelujah. Dalangin namin, Panginoon, ang karunungan at kaalaman na nanggagaling sa inyo lamang. Kayo po ang maitanyag, makilala, at maitaas sa umagang ito. Ang inyong mga salita, Panginoon, ay hinihiling namin na gamitin ninyo. Kami, Panginoon, ay mapagpala ng karunungan at kaalaman na magagamit namin sa aming pagpapatuloy sa buhay pananampalataya. Ang aming mga puso ay patuloy niyong buksan at ang aming isipan maging tahanan ng inyong mga banal na salita at ng inyong Espiritu. Upang, Panginoon, ang inyong salita at ang inyong Espiritu ang siyang maging pattern namin sa aming pamumuhay. Ama, patuloy namin itong hinihiling sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos na matatagpuan sa aklat po ng Unang Hari, chapter 3, verse 4 hanggang sa mga sumusunod. Hayaan niyo po munang basahin ko sa inyo ang mga talatang ito bago natin ito mapag-aralan. Ang sabi po sa Unang Hari, chapter 3, verse 4, ay ito po ang sinabi. Isang araw, pumunta si Haring Solomon sa Gibeon para maghandog dahil naroon ang pinakatanyag na sambahan sa mataas na lugar. Nag-alay siya sa altar ng 1,000 handog na sinusunog. Kinagabihan, nagpakita sa kanya ang Panginoon sa pamamagitan ng isang panaginip. Sinabi ng Diyos sa kanya, humingi ka ng kahit ano at ibibigay ko ito sa iyo. Sumagot si Solomon, nagpakita po kayo ng malaking kabutihan sa aking amang si David na inyong lingkod. Dahil matapat siya sa inyo at matuwid ang kanyang pamumuhay. Patuloy niyo pong ipinapakita sa kanya ang inyong malaking kabutihan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang anak na siya pong pumalit sa kanya bilang hari ngayon. Panginoon na aking Diyos, ako na inyong lingkod ang pinalit ninyo sa ama kong si David bilang hari, kahit binatilyo pa ako at wala pang karanasan sa pamamahala.
At ngayon narito po ako kasama ng pinili ninyong mga mamamayan na hindi mabilang sa sobrang dami. Kaya bigyan niyo po ako ng karunungan para mapahamalaan ang inyong mga mamamayan at kaalamang malaman kung ano ang mabuti at masama. Dahil sino po ba ang may kakayahang mamahala sa inyong mga mamamayan na napakarami? Natuwa ang Panginoon sa hiningi ni Solomon, kaya sinabi ng Diyos sa kanya, dahil humingi ka ng kaalaman na mapamahalaan ng aking mga mamamayan at hindi ka humingi ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, ibibigay ko sa iyo ang kahilingan mo. Bibigyan din kita ng karunungan at kaalaman na hindi pa naangkin ng kahit sino noon at sa darating na panahon. Bibigyan din kita ng hindi mo hiningi, ang kayamanan at karangalan para walang hari na makapantay sa iyo sa buong buhay mo. At kung susunod ka sa aking mga pamamaraan at tutupad sa aking mga tuntunin at mga utos, katulad ng ginawa ng iyong ama na si David, bibigyan kita ng mahabang buhay. Nagising si Solomon at naunawaan niya na nakipag-usap ang Panginoon sa kanya sa pamamagitan ng panaginip. Pagbalik ni Solomon sa Jerusalem, tumayo siya sa harap ng kahon ng kasunduan ng Panginoon at nag-alay ng mga handog na sinusunog at mga handog para sa mabuting relasyon. Nagpahanda agad siya ng mga pagkain para sa lahat ng pinuno niya. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Hallelujah! Tayo pong lahat ay alam natin na kapag binanggit ang pangalang Haring Solomon, ay ang una agad pumapasok sa atin ay matagumpay, matalino, marunong, pinakamayamang namuhay sa mundong ito, sa naitala ng Biblia, at marami pang magagandang bagay. Ngunit kilala siya sa silatang marunong at matalino, at sa English po ay wisdom. Ngunit kung ating pag-aaralan ang salita ng Panginoon ayon sa ating binasa ngayon, ito ay hindi agad nangyari. Bago pa man nangyari yon, merong mas naunang nangyari. At makikita natin kung ano po yung pinag-ugatan at ang lahat ng nakita natin at naging pamumuhay sa mga kamanghamanghang ginawa ng Panginoon kay Haring Solomon ay walang iba kundi ang paghahandog. Atin pong nabasa na siya ay nagpunta sa Gibeon sa matataas na lugar kung saan naroon po ang pinananahanan ng Panginoon kasi noong mga panahon pa na yun ay wala pa pong templo. At ang sabi po ng Biblia, ang Diyos ay tumatahan sa matataas na lugar. At si Solomon po ay naghandog ng 1,000 mga alay na sinusunog. At ang sabi po ng Biblia, kinagabihan din ay nagpakita ang Panginoon sa kanya sa pamamagitan ng panaginip. At ang sabi sa kanya ay ganito, Solomon, humingi ka ng kahit ano, ibibigay ko ito sa iyo. At si Solomon ay nagpuri muna sa Panginoon, napakabuti niyo po sa aking amang si David, kayo ay talagang nagpakita ng inyong kabutihan sa kanya. Pinaliwanag niya ang kanyang sarili, ang kanyang kalagayan at sabi niya, Panginoon, ako po ay bata pa, ako po ay binatilyo pa, at wala pang karanasan sa pamamahala. Napakarami po ng inyong mamamayan. At maaring si Solomon na hindi niya makita ang kanyang sarili, nataglay niya ang kakayanan upang pamahalaan yung mga piniling mamamayan ng Diyos. Kaya ang ginawa ni Solomon ay kung meron man siyang hiningi, ay karunungan. At ang isang layunin po nito ay para magawa niya yung ipinapagawa ng Panginoon sa kanya. Amen po ba? Alam niyo po sa ating buhay pananampalataya, makikita natin ay ganito. May mga pagkakataong pinapagawa sa atin ang Diyos, may pinapamahala sa atin ang Panginoon. Kaya nga yung iba po tinawag sa pamilya, kung sino pa po yung bunso, siya yung tinawag ng Panginoon at pinalago ng Diyos. Ngunit siyempre po pag bunso ay maaring
mahirap nilang paniwalaan sapagkat kung bibilangin ang karanasan at kaalaman sa buhay, ay siyempre nahuhuli yung bunso kumpara sa kanyang mga magulang at mga ibang kapatid. Ngunit salamat sapagkat taglay natin ang karunungan na nanggagaling sa Diyos at hindi karunungan ng mundong ito. Kaya ano po ang mabuti nating dapat na maisip? Kapag tayo ay binibigyan ng Panginoon ng pagkakataong mamahala o napagkatiwalaan, kung ano pa man po yan, mga kaluluwa, ministeryo, o maging kabilang sa isang iglesia ng Panginoon, ito ay mga bagay na ipinagkakatiwala ng Diyos sa atin na hindi po natin dapat katakutan. At hindi rin po natin pwede na ipanalangin na Panginoon, kayo na lang po ang kumilos. Kayo na lang po ang gumawa. Mali po. Kailangan nating makita kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa atin. At kailangan nating makita din kung ano yung kailangan natin para ito ay magawa. Hindi yung ibabalik natin sa Diyos ang lahat. Si Solomon ay nauunawaan niya kung ano yung kanyang responsibilidad na napakalaki na hindi akma sa kanyang edad at hindi akma sa kanyang kakayanan. Pero imbis na ito ay kanyang pagtaguan, kanyang iwasan at kanyang katakutan, humingi siya sa Panginoon ng kanyang kailangan. At hiningi niya po ay karunungan, kaalaman, na malaman ang masama sa mabuti. Yan lang po ang mga bagay na hiningi ni Solomon. Sa ating buhay, may mga pagkakataon sa pamilya natin, gusto natin silang ilapit sa Diyos. Gusto nating ilapit ang salita ng Panginoon. Ngunit may mga sitwasyon na tayo ay natatakot dahil ayaw nating mahusgahan, ayaw nating malait, ayaw nating mausig. At kahit saan pa man tayo, sa lugar ng trabaho, sa lugar na kung saan tayo ay pinapapunta ng Diyos, no? Natatakot tayong magsalita, natatakot tayong manindigan sa kung anumang pananampalataya ang meron tayo. Kapatid, ang sabi ng salita ng Panginoon, hindi espiritu ng takot ang ating natanggap mula sa Diyos, kundi mismo ang kanyang espiritu na pinakamalakas sa lahat ng anumang espiritu na meron ang daigdig. Kaya hindi po dapat takot. Ang kailangan nating maunawaan ay ano yung dapat nating hingin sa Panginoon upang magawa po natin yung kanyang kalooban. Meron tayong kailangang matanggap. At ang sabi dito ng Panginoon, natuwa siya. Dahil sabi ng Panginoon sa kanya, sobrang natuwa ang Diyos dahil imbis na humingi si Solomon ng kayamanan, ng pagkamatay ng kanyang mga kaaway o ng mahabang buhay, ay hiningi niya yung isang bagay na kung saan ang layunin ng Diyos ay para maipagpatuloy, ang layunin at kalooban ng Panginoon ay para maitanyag. Sumabuting bagay, malinaw, may maayos na direksyon at walang ibang makita, kundi ang sentro nito ay ang Diyos. Kaya labis na natuwa ang Panginoon. At ang sabi pa nga dito ay, bibigyan din kita ng karangalan. Bibigyan din kita ng kayamanan kahit hindi mo ito hiniling. Alam niyo po kung tama ang ating panalangin sa Panginoon, yung ating mga inaasam sa buhay, na minsang nahihiya tayong ilapit sa Diyos, ay bonus na lang po. Bonus na lang. Alam niyo po sa akin bilang lingkod ng Panginoon, 8 kami magkakapatid at salamat sa Panginoon sapagkat 2 pamilya na lamang ang kailangan naming maabot hanggang sa maging sa taon pong ito. Nung aking inaabot ang aking pamilya ay ako din ay balot na balot ng takot. Ngunit isa lang ang aking hiniling sa Panginoon. Ako ay kanyang samahan. Dahil alam ko kung kasama ko ang Panginoon, kasama ko ang tagumpay ng Diyos. At ako po ay hindi nagkamali sa aking kaisipang iyon. Dahil una, naunawaan ko kung ano yung kalooban ng Diyos, naramdaman at naranasan ko yung pagkilos ng Panginoon sa akin, yung pag-ibig, at nauunawaan ko ng husto kung sino yung Diyos na aking pinaglilingkuran.
Alam niyo po, mabuti at mahalagang bagay na maunawaan natin kung sino at ano ang kakayahan ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay Diyos na may kakayanang mapangyari ang lahat ng mga bagay-bagay. Ngunit kailangan ng Diyos ng mga taong susunod, magpapasakop at magtitiwala sa Kanya. Yun po ang katotohanan. May mga tao na nahirapan silang sundin ang kalooban ng Diyos at gawin ang kalooban ng Panginoon ang calling sa kanila. Dahil ang sabi ng Hosea, you are lack of knowledge. We are lack of wisdom. May mga pagkakataon sa buhay na tayo ay nagiging talunan dahil minsan sinabi ng aklat ng Hosea, my people were perished because of lack of wisdom, lack of knowledge. Kapabayaan. Ang Diyos ay mayaman sa mga bagay na ito at ang Diyos ay hindi maramot. Ano ang problema? Maaari ang problema natin ay hindi natin nagiging sentro ang Diyos. At ang mga sarili natin ang patuloy nating inilalagay sa entablado ng ating buhay. May mga pagkakataon malakas tayo kapag tayo ay nasa palpito. Kapag may mga taong nakakakita at nakaka-appreciate ng ating ginagawa sa Panginoon. Ngunit paano kung wala? Paano kung ikaw ay nailagay sa isang paglilingkod na masasabi nating nasa likod ng kortina at hindi nakikita ng mga tao? May mga panghihina. Alam niyo po, ang tunay na may pagkakilala sa Panginoon, kahit saan siya ilagay ng Diyos, alam niya ang kanyang gagawin. Alam niya at kilala niya ang pinapagawa ng Panginoon sa kanya. Alam niya sa buhay niya nasasamahan siya at pagtatagumpay ng Panginoon. Mga kapatid, kailangan natin ng wisdom. Kailangan natin ng knowledge. Alam natin sa panahon ngayon, we are preparing ourselves for the coming of our Lord, the Messiah, the second coming of the Lord Jesus Christ. At ang katotohanan po ay, hindi darating ang Panginoon sa mga talunan. Ang Panginoon ay darating lamang sa mga tinatawag na mananagumpay. Victorious church, victorious Christian. Kung maaalala natin, may binanggit ang Panginoon sa Biblia na about sa 10 birhen. Ang 5 doon ay matalino at ang 5 ay mangmang. Yun po ay mga birhen. Malinis. Walang kapintasang maaring masabi pagdating sa kanilang pagiging babae. Ngunit hindi yun ang kailangan. Ang kailangan ay yung karunungan. Be wise. At ang sabi doon ay watch and pray. Alam niyo po, sa pananalangin, ito yung panahon na kung saan bawat segundo, bawat minuto, bawat oras ay tayo ay taglay natin yung kabanalan at hindi tayo nagkakasala. Kapag tayo ay nasa presensya ng pananalangin. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, pray without ceasing. Manalangin kayong walang patid. Kung ang panalangin ay ating kinatitisuran, ating kinatatamaran, ating hindi tayo nananabik, sa tingin ko po ay merong problema pagdating sa ating buhay paglilingkod. Dahil kung saan po tayo uhaw, yun po ang pupuno sa atin. Kaya maging kauhawan po natin sa buhay ang pananalangin. At naniniwala ko hindi lamang si Solomon naghandog, siya ay nananalangin din. Maraming pwedeng maihandog sa Panginoon. Minsan sinabi ng Salmo sa 51 kung hindi pa ako nagkakamali. Ang mga handog na kailanman ay hindi matatanggihan ng Diyos ay yung mga pusong nagsisisi at nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Ito yung mga handog na kailanman ay hindi tatanggihan ng Diyos. Maaari din nating ihandog ang ating mga sarili. Katulad nga po ng sinabi ng Romans chapter 12 verse 1, nang sabi po ni Apostol Pablo,
Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa maraming pagkakataon na kinaawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Dahil ito ang tunay ninyong pagsamba sa Kanya. Year 2025 na po mga kapatid ko sa Panginoon. And we need to level up our intimacy sa Diyos. We need to level up our prayer life. We need to level up our scripture reading, meditation. Ang kaaway po, nagle-level up din po sila. Ang kaaway po ay nagdo-double time. Ang kaaway po ay nag-orchestrate din ng kanilang mga plans upang pabagsakin, dayain yung mga pinili ng Diyos. Huwag po nating hayaan na mangyari yun sa atin. Sapagkat may mga kaluluwa na umaasa sa atin, ang ating pamilya, ang ating mga kaibigan, ang ating mga mahal sa buhay. Kaya ikaw at ako'y tinawag ng Diyos para itong mga pinili niyang mga mamamayan ay ating mapamahalaan, ay ating mapalakas at ating mapagtibay, hindi sa ating sariling kakayanan, kundi sa gusto at nais na gawin ng Panginoon through us. Nais ng Diyos na ikaw ay Kanyang gamitin. Nais ng Panginoon na ako ay Kanyang gamitin. Ngunit yun nga lang, hindi natin taglay ang kakayanan para magampanan yon. Hindi po yon issue. Ang kailangan lang po talagang makita ng Diyos, are you willing to do the will of God? Are you willing to sacrifice? Are you willing to serve the Lord? Willingness. Kailangan lang po ng willingness. At kapag yan ay makita ng Diyos, the Lord will please. Kaya yung kahit na hindi natin hiniling, ibibigay ng Panginoon. For the sake of His everlasting love for us. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kaya masasabi natin talagang mabuti ang Panginoon. Hindi lang natin sinasabi ng ating mga labi, ngunit talagang naiintindihan natin ito. Kaya sapat na po yun upang tayo ay magpatuloy sa pinapagawa ng Diyos sa atin. Kaya nga ang sabi ng Panginoon pagdating sa langit, welcome, my good and faithful servant. Dalawang katangian, good and faithful servant. Ang sabi po ng Lucas, ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siya lamang maliligtas. Dalawa na naman pong katangian, mananatili at tapat. Tapat na nananatili at nananatiling tapat. Alam niyo po, yan po ang hindi dapat mawala sa atin. Kung tayo ay sumasablay sa mga bagay-bagay, huwag natin sablayan ang pananalangin, pakikipag-ugnayan sa Panginoon, pagbabasa ng Kanyang mga salita. At makikita natin every single day, the Lord will open the doors of heaven and give you the right and proper understanding on how you do His will every single day. At hindi po ito magiging mahirap sa iyo. Dahil nabatid mo una, paggising mo sa umaga, ang kalooban ng Diyos. Nakita mo siyang mabuti mula pagmulat ng iyong mga mata at makikita mo siyang mabuti hanggang sa pagtulog mo sa gabi. Ang sabi ng Psalms chapter 63, sa bawat paghinga ko, Panginoon, kayo ang aking naaalala. Sa bawat pagtulog ko, kayo ang aking iniisip. Dapat ganyan na po ang ating attitude towards God. In this year, we are becoming closer and closer. Keep watch and pray. Become more closer to Him. Closer to Jesus. Alam niyo po pag huminga tayo na we are creating sounds. Inhale, exhale. Sa hininga pa lang po natin, sinasabi na po natin ang pangalan ng Panginoong Hesus.
At sa huling hinanga natin, sasabihin natin ang pangalan ng Panginoon. He is Yahweh. Purihin ang Diyos sa umaga pong ito. At nawa ay tayo po ay napagpala ng kanyang mga salita. Napalakas tayo. At patuloy tayong manindigan sa kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa atin. Dahil ang sabi naman niya, hindi niya tayo iiwan, ipababayaan. At walang mga bagay na ipapagawa sa atin ng Diyos na hindi natin kaya. Ang totoo, siya din ang gagawa ng paraan upang tayo ay makapagtagumpay. Ang kailangan lang talaga ng Lord sa atin, participation. Ang kailangan ng Panginoon sa atin, pagtitiwala. Kaya tayo ay patuloy na pag-apuyin ng Diyos sa pananampalatayang inumpisahan sa atin ng Panginoon. At tayo ay uuwi sa kanyang tahanan na taglay-taglay ang kagalakan na nais nating marinig ang sinabi sa kanyang mga salita. Welcome, my good and faithful servant. Come and join my kingdom. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na mabuti, Panginoon, salamat po sapagkat binubuksan niyo ang aming kaisipan, ang aming puso na maunawaan ang inyong salita. Kailangan din namin, Panginoon, ng kakayanan upang ito'y mapagtibay sa aming sarili. Kailangan din naman namin po ng karunungan, Panginoon, upang ito'y aming maipamuhay. Panginoon, minsan pa po, bigyan niyo nga po kami, Panginoon, ng kaalaman, karunungan, kalakasan. At kami po, Panginoon, ay alalayan ninyo sa takbuhin ng aming buhay pananampalataya. Sinabi nga po ng Apostol Pablo sa kanyang mga sulat na we need to run the race. Hallelujah. Panginoon, samahan niyo kami hanggang sa matapos namin ang takbuhan ito. Ituro niyo sa amin, Panginoon, ang mga bagay na dapat naming matutunan sa isip, sa salita at sa gawa. At kayo ay aming madakila sa aming buhay na pansamantala. Panginoon, patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa sa amin at kami ay tulungan niyo na makapanatiling tapat sa inyo, Panginoon. Maingatan namin ang kaligtasang ibinigay niyo sa amin. Maingatan namin, Panginoon, ang banal na Espiritong siyang tatak ng kaligtasan at yung aming pananampalataya na kung saan ang Panginoong Hesus ang nag-akda. At siya rin din po ang tatapos. Yan po ang sinabi ng salita ninyo, Panginoon, that He will finish, the finisher of our faith. Lord, this morning, we entrust to you everything, O God. Sa inyo namin po pinagkakatiwala ang lahat. Dahil kayo lamang ang aming kailangan at wala na pong iba. Ito po ang aming samot dalangin ng may papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Praise God po.